holiday feels na talaga. Magandang hapon po sa inyong lahat. And glad you can join us again. I'm Denise Tan. At ako po si Lord de Vera sa aking mga inaanak. Your ninong's budget is kinda tight. He has nothing to offer but peace, love, and light. At itong show na Afternoon Delight. Ako, offer ko din yun sa mga inaanak ko. Love. Lang? Hoy, bakit? Priceless yun. Ay, ba't kumukulo-kulo yung drink mo? Ano ba yan? Siyempre, naman tayo. Vitamin C. May sakit. Oo. Hindi na nawala. Kala ko okay. naman. So, it is... yan din. Love, tsaka yung... Ano? Yung drink mo. Ano? Kumukulo-kulo. Okay, it is Thursday, December 19 at papalapit na tayo ng papalapit. 6 days na lang po until Christmas. Kaya naman, again, our delight of the day is always in theme. Buko salad, another favorite Pinoy dessert. Oo. Akala ko sopas. Sopas. Medyo kulang pa yung pagkaka-freezer eh. Oo, yan ang maraming interpretasyon yan, Tita Di. Anong klaseng buko salad ba yung favorite mo? Honestly, gusto ko yung kahit buko lang. Oo. Buko lang? Oo, as in literal na buko lang. Walang salad? Ha? Walang salad? No, yung buko na grated buko. Tapos yung, ano ba pinapasok, ano na dyan? Condensed cream. Oo, condensed milk. Condensed milk, tapos yung cream. Oo. Yung iba nilalagyan ng cheese. Yung iba nilalagyan ng fruit cocktail. Yung ako, okay ako kahit walang fruit cocktail. Pandan, pwede rin. Pandan, pwede. Diba? Oo. Eh, yung raisins. Sa'yo na lang. Pinasa mo sa akin. Alley-hoop. Oh, Doc! Ayaw talaga ng raisins. Kawawa naman ng raisins. May mga taong gusto ng raisins, ha? Oo, gusto naman natin siya, di ba? Yung mga nag-aalaga ng mga kambing. Gusto nila yung raisins. Yun lang talaga. Ay. Oo, kasi baka naaalala nila yung raisins. Ikaw talaga. Nako, madami po tayong pag-uusapan ngayon, pero umpisahan natin sa ating social media stories on onenews.ph. The DSWD says politicians are not allowed to distribute cash aid. Ayan. Madali sabihin ang tanong, paano ba gagawin yan? Okay, tingnan natin yan, ha? Okay, kasi ito nga sinasabi na yung mga financial aids, no, na magsisimula ang pamimigay kung, well, of course, itong sinasabing AYU, itong AKAP, or yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, or yung AICS, no? Sinasabi nila, kaya nga sinabi ng isang dating bahagi, no, ng economic team ng administrasyon na pinaka-corrupt daw sa kasaysayan ng mga budget. Grabe. Kasi ito daw, binibigyan mo ng advantage sort of yung mga politiko. Oo. Na para makuha mo, kailangan mo sumulat sa kanila, magmamakaawa ka, di pera mo yun, di ba? Oo. So, maraming sa interview ang tinanong ang posibilidad na paano kung may umepal halimbawa sa mga pamibigay sa distribution. Halimbawa, alam mo naman mangyayari next year, di ba? Mag-i-eleksyon. Correct. Yung presyo sa halimbawa ng mga tarpaulin. Oo, bawal. Nako, yung mga politiko mismo mamimigay, nako. Ang sabi ng spokesperson ng ahensya ay isumbong daw sa kanila. Nako. Kayo pa talaga magsusumbong. Oo. At siguro inisip na trabaho nila mamigilan ng pera. Hindi ko ganun. Relax lang. Relax lang po. Well, ito talaga mangyayari kapag walang pumapalag eh. Oo. No? Hinayaan na lang na, buti nga, hindi pa napipirmahan eh. No? Yung budget dapat na para sa'yo, dapat mas maayos yung daloy papunta sa nangangailangan talaga. Idadaan muna sa hindi naman Santa Claus. At kailangan mo makiusap sa kanya. Correct. Yun. Tignan natin, abangan natin. As with any law, the question is, will it be executed properly? May implement pala. May implement ba siya na maayos? Oo. Okay. Sana, masunod, ano? Pinagbabawal daw ng DSWD ng activities in any manner that could in any way influence the vote of a person or the results of an election. Alam naman ang kalakaran Saka dito. ang lapit na, no? Babait nga ng mga politiko nga ngayon. Parang yung mga... Nagugulat ako, Tita Di. Everyday ngayon may dumadaang mga basura ng truck sa aming barangay. Ba, ang sisipag, mangolekta. Samantalang dati? Pahirapan. Nakoy, pinaputol namin puno. Parang ilang buwan bago na kuha lahat. Ba, ngayon ang sisipag. Naghahanap na nga kami ng maitatapon sa bahay para may makolekta lang sila eh.
Yung piano natin, pwede na bang ano to? Baka, Tapon na natin yung piano, ano? Iniisip ko ano natin pwedeng itapon sa labas para may makolekta sila. Kasi ang sisipag nila bigla eh. Wala nang maitapon, ang bibilis. Naalala ko dati parang, nagbigay na kami kahapon na may dumaan dito. Sir, hindi po kami yun. Ano po yung body number ng truck? Panalo. Kailangan mga ikabisyoduhin yung body number ng mga truck nila. Nabuhay kayo mga kuya. Pero kung may extra naman, pamigay na lang. At kung talagang sobrang sipag at wala na silang makolekta sa mga basurahan. Yung piano nyo? Piano namin. Oo, ano ka, anong tawag doon? Yung method na yun, Marie Kondo. Marie Kondo. Marie Kondo. Alam mo, kailangan kong gawin yan eh. Bakit naman? Ha? Bakit naman? Kasi ang dami kong gamit eh. Na hindi naman kailangan. Oo, pero kailangan ng kaluluwa mo. Kailangan ng happiness. Oo, pero kung mga Hapon kasi, di ba, sila yung zen na mas maayos ang iyong pag-iisip kapag malinis, walang distraction. Ganun ako. So, pag masyado nang masikip yung cabinet ko, yung mga drawers ko, parang nasa-stress na ako talaga. Tama. Oo. So, kailangan bawas ng bawas. Ang sabi, di ba, kung hindi mo siya nasuot sa loob ng isang taon, baka hindi mo siya kailangan. Naniniwala ka ba ron? Pwede, pero wala pa naman isang taon yung sa akin. Last year, ginawa ko yun, yung mga ibang rubber shoes ko. Tapos tingnan mo lahat ng mga order mo sa, nagpag-grab ka, mga Food Panda. Tingnan mo yung mga pinagkakain mo at tingnan mo yung mga damit mo. Kunyari lang ito ha. At kung umaasa ka, saan mo umaasa na magkakaroon ng himala sa Pasko? Good for you. Good for you, naniniwala Tiwala lang. Ka. Puso! Laban, tiwala, puso. Laban, tiwala. Hindi, pero seryoso. Isa sa mga pinakamalaking pabor na maaari niyong magawa para sa mga sarili ninyo, yung cabinet ninyo, kung sobrang tambak na, in fact, hindi niyo alam, pagkakakitaan niyo pa yan. Halimbawa, sa isang stylish na tita na parang si Tita Denise, maraming bibili ng mga mga pinaglumaan mo. Ako kasi kung hindi ko naman, ito naman ay personal ko lang, yung iba kasi, kapag dahil mura lang din naman yung kuha mo, hindi mo rin naman ibebenta ng mataas, mas gusto ko pa na ibigay na lang, ipamigay na lang. Obviously, hindi ka pa nakapag-garage sale. Hindi. Nako! Pero before nagpo-post ako, yung mga talagang alam kong may value na mga value na items. Damit, hindi damit. Yung damit hindi masyado. Unless mga blazers, mga ganyan. May alam akong malaking kita sa mga ganyan. Pero mamaya ko na lang mamaya natin pag-usapan. Ito pag-usapan naman natin. Quadruple pa ang angat ng presyo. Aba? Ayun. So, minsan kaya ka na-stress dahil hindi dahil sa kulang ka sa mga bagay, pero may oversupply ka ng mga bagay. Right. And minsan feeling mo kulang dahil hindi mo na nga nakikita kung ano yung meron ka. Yan. Sobrang dami. Tama yan, Tita D. Alam mo, isipin mo ano lang ba talaga yung kailangan mo. Diba? Kasi nabubudol tayo ng advertising. Tsaka ang bilis kasi ngayon with those apps kung saan ilang click lang nandiyan na sa doorstep mo. Hindi mo alam, punong-puno ka na pala ng stuff. Ito, di ba, Marie Kondo, hawakan mo yung isang bagay, kung paano mo masasabi na pwede mo na pamigay. Hawakan mo yung bagay. Tanong mo yung sarili mo, does it spark joy? Pag hindi ka kinilig ng konti. Parang wala kang kaligayang nakukuha sa kanya, pamigay mo na. Out of sight, out of mind. Parang ito, hawakan ko yung buko salad. Does it spark joy? Ito malamig, na. Malamig. Ayan, sige, ito na. Malamig. Yun. So, hindi ka kulang sa bagay. Minsan, sobra ka na sa mga bagay na kailangan mo. Okay. Ito, ang tanong, kailangan kaya natin ito? Ang storya natin on Forbes.com and the Associated Press. The story is about the so-called Jesus AI. Jesus AI? Pero teka, ito, panoorin muna natin a clip from AP. Sorgen des Lebens umzingelt und eingekesselt. Was belastet dein Herz in dieser Zeit? AI Jesus existed for 2 months, and there was a big interest, so many people came to talk with him. So we have like 900 conversations now registered, and all ages also, I can say. There were young people, older people, and what was really interesting to see that the people really talked with him in a serious way. Hello, Jesus. Do you have some advice for us in this time?
In these challenging times, remember that in the face of adversity, love and faith are your steadfast guides. The response that the AI Jesus forms is actually partly based on Bible excerpts. All knowledge and wisdom ultimately come from God. If used wisely, AI can indeed be a tool to explore the wonders of creation, deepen our understanding of Scripture, and foster connections among people. Okay, may iba na medyo, nung una nagulantang sila kasi pagpasok mo, may ganun agad. Oo. Parang nasa confessional ka nga. That's right. At merong parang hipster na itim ang buhok na mukhang hindi nag-ahit at biglang spouting the words from the Bible. Anong dating sa'yo nito? Well, una muna, anong proyekta ba to? Gawa ng isang academic sa Switzerland, That's sa Lucerne. right. Well, they said that it aims to bridge digital and the divine and is drawing users praise as questions remain. Okay. Nakapanibago naman kasi talaga. Sa isang banda, agree naman ako na, of course, dapat yung spiritualidad ay sumasabay din sa teknolohiya. At yung AI, like it or not, ay isang teknolohiya na hindi natin alam, matagal na natin kasama at pinagagaan ng buhay natin. So in the same way na parang ang mga churches ay hindi na rin ganun ang engineering at ang architecture kasi may mga inimbento na nga ng mga bagay-bagay na halimbawa magpapa-illuminate sa isang simbahan at hindi na kailangan ng mga libo-libong mga kandila. Diba? At hindi ka gumagamit ng mga sulo. At wala na kayo sa loob ng mga catacombs, sa mga kuweba, sa ilalim ng kung ano, sa Rome o kung saan man. Ano? So, inisip natin, unang tanong, okay, is this a religious project? Hindi. Parang thought experiment, I think so, yeah. Eksperimento ito. At titingnan lang kung paano magre-react. Pero isang finding nga, kagaya na narinig natin kanina, nagugulat sila ng reaction. May mga tao talaga nagre-respond kasi kung alam mo yung paano ang paraan ng worship dati, no? Ang misa dati ay Latin. At kailangan mo ng sermon para ipaliwanag sa misa nung pare kung ano yung mga pinag-usapan ng mensahe na nasa Latin kasi. Kaya may sermon eh. Para doon talaga yun. So, paano ngayon, after Vatican II, nabago na ang thrust ng church. Try to be a church that was more contemporary, in tune with the times, at hindi na yung, nakapansin kasi na parang bumababa na yung ano, isang nagbabagong mundo, kailangan sumabay ng simbahan. Okay, so kasama dyan yung, isipin mo, once upon a time, yung pare ay hindi pa nakaharap sa iyo. Nakaharap sa altar yung pare. At nasa taas. So, may mga, yun, so from Latin, in-adapt yung ano ba yung lingwahe sa lokalidad ninyo. So, para mas mapalapit yung simbahan sa tao. So, ganitong paraan din, mapapalapit ba sa tao ang gospels kapag ginamitan mo na lang kasi na sumasagot na siya. Yung iba kasi hindi naman nga kailangan ng image eh. Hindi lang yun. Diba? Kamukha niya yung singer ng bandang Tame Impala. Teka lang, sino yun? Isang Australian na magaling na banda yan. Okay. Si Kevin something ng Tame Impala. Actually, mukha siyang a-attend ng Coachella, di ba? Mukha mga hipster sa UP Fair. Ay, oo mukha nga. ba? Mukha, di ba? Kamukha nga. So, isipin mo si Jesus na may Australian accent. Sa totoo lang, yung idea natin ng Jesus, in fact, isa sa mga early, yung ginagamit nating idea ngayon at malamang nakalakayan ng henerasyon natin, ay itong Jesus sa portrait ni Warren Salmon. Warren Salmon, ito, okay, mag-load ka, mapapahiya ako. I-refresh mo. Yan, baka kailangan lang. Yung idea natin si Jesus ay mukhang European na long, flowing hair, na kulay ginto, yung balbas. Pero sabi nga nila, no, malayo daw dun sa kinasanayan natin. Oo, kasi may fairly recently lang may isang artist. Kung si Jesus ay talagang, kung nabubuhay ngayon, malamang hindi yan papasukin sa US immigration. Kasi kung tutuusin mo, yung area na pinanggalingan ni Jesus, ito yung itsura ng mga tao talaga noon. No? So, ito seryosong article ito. So, malamang nga, once upon a time sa early Christian depiction ng images si Jesus walang balbas. Hinahanap ko yung picture. At si Jesus ay walang
mahabang buhok, maigsi lang. So, parang ganito, yung nakikita sa mga catacombs doon, early Christians. Okay? Kasi daw, ang philosophers doon, they distinguish themselves by having beards. Kumpara sa common na tao. So, may nagsabi na, ito raw, no? Isang anthropologist ito, nung 2001, forensic anthropologist. Malamang kung taga-Galilee si Jesus, no? Malamang ay malapit sa ganito yung itsura niya. So, isang Hudyo at of course, base pa rin ito doon sa mga clues sa Biblia at sa mga sa mga dokumento ng kasaysayan. So, hindi naman kiniklaim na ganyan ang actual face ni Jesus. So, isipin mo lang na yung idea natin na si Jesus ay parang guwaping na matangos ang ilong, na maputi, na mabuti, mukhang taga Northern Europe. Hindi ganun, no? Based dun sa kung ano yung nakikita nilang consistent dun sa area. So, hindi siya puti, hindi siya Caucasian, hindi siya kamukha ni Robert Powell Baden. Okay? Pero, para sumabay with the times, ngayon may mga nagdidepict kay Jesus, halimbawa, na ganito, si Jesus kunyari, nagigitara para mapalapit sa tao, di ba? Pasok na pasok. May emosyon pa. Parang hipster lang si Jesus. Anong iba para pa? mapalapit ka rin, namimiss ka na raw niya. Ayan, di ba? Please call, I miss you, sabi niya. Ayun talaga ang digital and divine. Ano ang phone niya? Teka, Ayan, mukhang 5110 5110. Yung pinakauna dati na ano. Saktong-sakto, di ba? Ganda pa ng polo ni Jesus, Di ba? Ito po, hindi po naman gawa yan, existing na po yan. Ito pang isa ay, God answers through prayers. At ito naman ay, si Jesus, Yan ay yung body Christ na tawag. Ayun naman pala. Parang hindi nakakatakot kaibigan mo siya. In the same way na yung AI na yon ay personal yung pakikitungo. Sorry. And last, anong sagot mo dyan? Ano yan? Pag tinanong ka niya. Will you be my textmate? Ang tanong ni Jesus dyan. Okay, so pag nag-yes ka, okay, di ba? Pag siya, kukunin na kita. Huwag ka sumama. Ito naman, para mapalapit sa mga friends ni Tita Denise. Yan, di ba? Si Jesus. Ang dunk mo dyan hanggang langit. Crossover. At ito pa, para pagpilian. Kita mo. Ito, posterize pa, Dalawa pa yung sasagasaan. Tita Denise, marami lang nagtatanong. Beke naman daw. Kailan ba? Oo. Di ba? Gusto ko to. Bakit? Talagang may laban sila, gano'n. Di ba? Alam mo bakit? Bakit? Pag sa game, yung talagang crunch time, ipapanalo ko ni Jesus. Bakit? Because Jesus saves. Yun. Okay. He shoots, he scores. Okay. Meron pa ba? Well, mamaya, pagtripan natin. Mamaya, tignan natin kung meron pa tayong ibang makitang pictures, Amen. Okay, and it's all systems go for the MMFF or the Metro Manila Film Festival. Ang inaabangan na float parade taon-taon magaganap na this weekend. More from News 5 correspondent MJ Marfore. Wala nang pahinga sa pag-promote ng kani-kanilang mga pelikula ang mga kalahok sa Metro Manila Film Festival. Kabi-kabila ang kanilang mga lakad mula sa advanced ticket sellings at red carpet premiere. Pero ang nakakatuwa pa, susuportahan daw ng mga bida ang iba pang pelikula ngayong taon. At excited ako kasi napakaraming magaganda ngayong MMFF. Hanggat maaari, makumpleto ko yung 10. Grabe. Kasi ganun ako syempre sa kasupport sa pelikulang Pilipino natin. Lahat susuportahan ko, papanoorin ko talaga lahat. Sobrang laking bagay na magsuportahan yung bawat pelikula dahil alam naman natin na struggling pa rin ang industry natin. Bago ang showing ng MMFF sa Pasko, mark your calendars dahil sa darating na Sabado, aarangkada muna ang 12-kilometer parada ng magagarbong float ng mga kalahok. Manila ang host city para sa 50th MMFF anniversary. Magsisimula ang parada ng alas 2 ng hapon sa kartilya ng Katipunan sa Natividad Lopez Street. Dadaan din ito sa Jones Bridge, Recto Avenue, Rojas Boulevard at magtatapos yan sa Manila Central Post Office. But wait,
there's more. Hindi lang sa parada magtatapos ang selebrasyon. Dahil sa gabi, may pa-free concert para ipagdiwang ang pelikulang Pilipino. At ang headliner lang naman, si Bamboo. May performances din sina Clarice de Guzman, Jason D, Mark Carpio, Vision, RuPaul's Drag Race Season 3 Queens at marami pang iba. Ang gabi ng parangal naman ay magaganap sa December 27 sa Soler sa Parañaque. Okay, binabati namin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. And before anyone cries, blasphemy! Meron na nga eh. Kami ba nag-ano nun? Hindi tayong yung gumawa AI ba yung tinutukoy niya? Hindi din natin alam, kung punta kayo ng Lucerne. Okay, Nico Cabales, of course, watching. Hello, Uncle Lord and Tita Denise. Alex Fuentes, always listening. Si Kuya Mer, ikaw talaga. Kuya Mer, paano ba yan? Magpapainom daw si Denise ngayon. Ha? Ngayon na wala ka pa. That is news to me. Pero dahil nga wala ka, Kuya Mer, pwede. Joke lang. Gantoy lang pala mag-upload si Kuya Mer. Ralph Domingo, always enjoying your show. Inaantay ko lagi yung mga nakakatuwang I saw the signs. Si Zizu, kalokohan ninyo with an emoji, laughing emoji, para natuwa naman siya. Ninyo, malamang hindi naman tayo yan, di ba? Pinapakita lang naman natin yung nag-i-exist ng mga kung ano-anong bagay sa mundo. Ang mother ko is watching. Hi, hello, Mami. Opo. Okay. Gusto ko tanungin si Mami, kung si Tita D, si Tita P ba ay may mga pinapakilala kay Mami na mga ganyang itsurang basketball player na mga mukhang hipster. Yung iba may buhaya pa nga sa gilid at pusa. Pusa gusto ko maintindihan. Wait, si Rodel Alcantara, Sir Lord, present attendance check, aka Magsi Alcantara, ako yun. Magsi, maraming salamat napakasipag magpadala ng mga litrato ni Magsi Alcantara sa I Saw the Signs. Dapat siguro magpa-contest tayo, no? Na ano? Parang Isaw of the Year. Isaw of the Year, dapat may pa-premyo kay Magsi. Oo nga. Dahil si Magsi masipag, malamang si Magsi na rin manalo. Pero yung talagang isa lang paraan niya, yung talagang nagpatawa kay Tita Denise. Yung talagang mahaba yung halakhak talaga niya. Yung mga naiyak ako, ganon. Ang alam ko, isa dyan, yung may somay. Yung isa yung kabiligtaran daw ng undas. Sanu. Sanu. Paano ganun ba? Sanu. Classic talaga yun. Kung sino man nakaisip doon, ang daming time. Anyway, kung time ang pag-uusapan, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Magkabilaan ang mundo. Only for the kingdom to continue to prosper in the hands of my chosen successor. Magkabilaan ang mundo. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Magkabilaan. Here in my country, it is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our debts. As dictated by the Lacan and his Rajas. Ano pong tungkulin lang itong naipasa sa'yo? Wala ho sa puso kong mamuno. Naipagutos na. Walang marka! Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Putong daging to. Buhat na pula. Hindi mo kami maluloko! Udyat ng patipagong yugto. Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo sa inyong tahanan. Bakit tayo huminto? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Bakit niyong bibili ng anak niyo sa isang tulad ko? Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso.
Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, in the news, a third impeachment complaint has been filed against Vice President Sara Duterte today. And for details, we have News 5 correspondent Marian Enriquez with her report. Maan? Oo, mamaya babalikan natin yan. Oo, no. Pero ito na, yung nadidinig natin last week na bali-balita na third impeachment complaint. Pero ito ba yun? Or baka ang mga nag-file daw ay mga pari? Correct. Oo. Pero kasi nung binalita natin to, after we heard the word or we got news about the second impeachment complaint na meron daw third from religious groups, right? Ito nga, iba-ibang pari daw ang nagano. But it doesn't mean that they represent the church in general, but because they are from various denominations kasi. Pero ang sabi nila, no, parang ang pag-alis daw kay Vice President Sara Duterte ay isa daw moral obligation na at this point. At gaya din nung unang dalawa, gano'n din, sinasite din nila yung misuse of funds, no, both sa Office of the Vice President at gano'n din po sa Department of Education. All right. Also in the news, the Vice President's father is also in the headlines. The House Quad Committee has recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte and others over the drug war. And here is the report. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald De La Rosa, lahat sila pinakakasuhan ng Quad Committee ng Kamara ng paglabag sa Republic Act 9851 o ang Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs. Base ang progress report sa 4 na buwang pag-iimbestiga ng House Quad Committee kung saan lumabas ang aligasyon na meron daw death squad. At kahit palibo-libo ang namatay noon, hindi naman daw ito gaanong nakatulong sa problema ng bansa sa droga. Most chilling revelations, Mr. Speaker, pertains to the extrajudicial killings that have scarred our nation's history. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Wala pang tugon ng dating Pangulo. Sabi naman ni Senador Go, hahayaan niya sa korte ang rekomendasyon ng Quadcom. Taong bayan na lang daw ang humusga. Bukod sa kanila, gusto ring pakasuhan ng komite sina Royina Garma at iba pa kaugnay sa pagpatay sa 3 Chinese sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Inirekomenda ring kasuhan ang mga nasa likod umano sa pagpatay kay PCSO Board Secretary General Wesley Barayuga. Kabilang pa rin dyan si Garma at ilang dati at kasalukuyang police official. Gusto rin ng komite na mas tutukan pa ang investigasyon kay Davao City Representative Paulo Duterte pagdating sa umunoy koneksyon niya sa iligal na droga. Bukod sa kanya, inirekomenda rin ang malalimang investigasyon sa 6 na iba pa, pati na sa dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang at 3 iba pa. Pagdating naman sa iligal na operasyon ng POGO, pinaimbestigahan din sina dating presidential spokesperson Harry Roque na umalis sa bansa, pati na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at Cassandra Leong. Gayon din sina Tony Yang at Hong Jiangyang na mga kapatid ni Michael Yang. Kasunod nito ay sinusulong ng komite ang ilang mga panukala gaya ng pag-classify at pagpaparusa sa extrajudicial killings bilang heinous crime. Here are the reactions to the Quadcom's recommendation to charge former President Duterte and his allies. In a statement, Senator Bongo says he is leaving this up to the courts. On the other hand, former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa accused the mega panel of attempting to demolish Duterte and his allies. He said he is willing to face possible charges against him. Meantime, the former president's son, Congressman Paulo Duterte, welcomed the decision and urged the committee to ensure a genuine and unbiased probe. For his part, President Bongbong Marcos said he is aware of the recommendation. He explained that the Department of Justice will now review the committee's findings and decide if charges should be filed. When they do an oversight hearing, meron silang findings, i-forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So we will go now to DOJ. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually
build the case up. So titignan pa yan, marami pa, kailangan pa i-assess na mabuti. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The House of Representatives will investigate PhilHealth spending starting next year. Speaker Martin Romualdez said this is to improve the use of the state health insurers' resources for the benefit of its members. The bicameral committee earlier gave zero government subsidy to PhilHealth, citing its 600 billion pesos in reserve funds. The president said the government is still in the preliminary stage of reviewing the request for clemency for Mary Jane Veloso. When asked about the matter, he said, and we quote, "Malayo pa tayo ron." He left the decision to legal experts and noted that no conditions were set by Jakarta. Veloso arrived in Manila yesterday after 14 years of detention in Indonesia for drug trafficking. And Tropical Depression Caribbean has weakened into a low-pressure area. However, it can gain strength and turn into a storm again in the next 24 hours. Once it becomes a storm for the second time, it will have the same name. All right, moving on. President Bongbong Marcos led the change of command ceremony at the Philippine Air Force. And Mobile Journal Julie Baiza has a report. By logging over 2,500 flying hours dedicated to external defense and conducting 450 maritime patrol missions, you have strengthened our nation's territorial integrity and protected our exclusive economic zone. Ganyan kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Air Force sa Change of Command and Retirement Ceremony ngayong araw. Malaki raw ang ambag ng PAF para maging maayos ang ugnayan natin sa mga kaalyadong bansa pagdating sa intelligence missions at law enforcement, pati pagtulong sa panahon ng kalamidad. Nagbigay pa ng ilang halimbawa ang Pangulo. 320 trafficked individuals were rescued from exploitation, millions of pesos worth of illegal goods were confiscated, and it demonstrated a relentless pursuit of justice and of security. The Air Force has also been a stalwart partner of this administration in times of crisis, embodying the highest ideals of the service. And has now been turned over to Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. Sa seremonya, opisyal nang iniupo bilang bagong Commanding General ng Philippine Air Force si Lieutenant General Arthur Cordura. Papalit si Cordura kay retired PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño. Sa kanyang unang talumpati bilang bagong pinuno ng Air Force, nangako si General Cordura na isusulong pa ang modernisasyon ng Philippine Air Force at magandang ugnayan nito sa ibang mga ahensya. Philippine Air Force shall do so focusing on what is mission essential and what promotes interoperability, jointness, and excellence in combined operations. This underscores the need to rethink how the non-mission essentials should be regulated to allow uninterrupted and optimum human and material support in the development of the Philippine Air Force war-fighting capabilities. Ito naman ang iniwang bilin ng Pangulo sa ahensya. These times call for vigilance and for resolve. There is no room for complacency, for any pause in our efforts to risk compromising the safety and welfare of the Filipino people. Meantime, the president can't say when he will be able to sign the 2025 budget. But Marcos Jr. hopes to approve the National Fund before the year ends or after the executive scrutinizes the bill. PBBM says they are going through the budget quote item by item and line by line. He also dismisses the suggestion to send back the General Appropriations Act to Congress. Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. In other news, ngayon walang 20 pesos sa bigas. The DSWD's food bank called the Walang Gutom Kitchen has officially opened in Pasay City. And for details, we have Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, bakit matinawag na walang gutom? At totoo bang walang magugutom dyan na tao?
Pops Lord, Denise, daan-daang mga individual ang nakinabang na ngayon sa bagong food bank na ito ng DSWD na tinawag na Walang Gutom Kitchen. No, nitong Lunes nga lang na binuksan ang Walang Gutom Kitchen dito sa Pasay at mahigit 500 individual na ang napakain mula noon. Pinagsamahan ito ng lakas ng public at private sectors ang proyekto na ito, kasama na dyan yung mga restaurants, hotel at iba pang food establishment na nagdo-donate ng kanilang pagkain mula sa kanilang mga chicken meals, burgers, hanggang sa mga in-house meals ng DSWD. No? Araw-araw naghahain nila, Pops Lord, Denise, ng almusal, tanghalian, at ang kanilang target na beneficiaries ay kasama yung mga kapatid nating naninirahan sa lansangan. No? Pero hindi lang problema sa gutom ang gustong masolusyonan ng programang ito. Layon din nilang mabawasan ang pagkaaksaya ng pagkain na imbes itapon, dito na lang dinadala ang sobrang pagkain at siguro naman daw nilang safe ito kainin. Actually, kanina, Pops Lord, Denise, no, naabutan natin yung mga may mga kumain ng almusal kaninang umaga at bumalik naman dito ng tanghalian. So yun yung isa sa positives dito. No? Pag kumain ka ng almusal dito, ay pwede ka ulit bumalik ng tanghalian at parehong libre yan makukuha. Ivan, sino bang eligible na, sino bang pwedeng kumain dyan at may hinahanap ba ng mga kung ano, ng mga dokumento o ano? Pops Lord, lahat actually ay pwedeng kumain dito sa food bank na ito, no, dahil nga ang kanilang target ay mabawasan yung hunger dito sa Pilipinas. So ang gagawin lang, actually, sa labas lang ng pinto, may registration booth doon sa labas. So mag-register lang sila, yung kahit na yung individual, at bibigyan sila ng stop. Kung saan naman, andito tayo sa may kitchen, no? Pakita ko na rin yung process dito, no? So pagkatapos doon sa may stop, di ba? Papasok sila dito, at dito naman sila pipila, at dito naman nila makukuha yung kanilang mga pagkain, no? Pero so far ngayon, ubos na actually, no? So, Pops Lord at Denise, ang pagkain dito nagsisimula around 6 a.m., no? 6 a.m. meron ng almusal na ready para kumain, para kainin ng mga individuals hanggang maubos nga yung kanilang supply for the day, Pops Lord, Denise. Ivan, yung anong oras na ba ngayon? Nasa like 20 minutes before 3 o'clock. Merienda na. Merienda na eh. Ano ba yung anong oras, gaano kahaba usually when it's service time, kunyari lunchtime, gaano kahaba yung itinatagal ng pag-distribute nila ng lunch? And ano yung projection? Ilan yung nabibigyan ng libreng pagkain araw-araw? Yes, Denise, no? Yung gaano karami, no? Around 400 individuals araw-araw yung kanilang nabibigyan ng libreng pagkain dito. Kasama na dyan yung almusal at yung tanghalian, no? Pero binag-aaralan pa nila yan dahil nga meron nga magiging repeat customers, may mga umuulit, no, mula dun sa umaga sa tanghali, no? At yung pagkuha naman ng pagkain mabilis lang dahil pagdaan lang nila doon ay makukuha na kagad nila at ready to get na yung kanilang mga pagkain. At usually pagkatapos kumain ay umaalis na kagad yung ibang mga individuals at meron namang susunod na batch na papasok dito sa loob ng kitchen. Denise? In fairness, Ivan, mukhang maganda. Mukhang nasa loob ng mall itong kainan na to. Pero binanggit mo kanina na may mga kontribusyon mula sa ibang-ibang mga negosyo o mga establishmento. Okay, may idea ka ba, Ivan, kung sino-sino itong mga ito? Gaano ka-sustainable ang proyektong ito? And what's on the menu? Halimbawa, ano yung mga nakita mong mga siniserve? Actually, Pops Lord, Denise, kanina ang nakita natin nagbigay ng mga pagkain ay yung mula sa Jollibee at sa McDonald's. At meron din tayong mga nakitang from Minute Maid, no? So mga juice at food products. No? Kanina actually yung tanghalian dito ay yung chicken fillet mula sa McDonald's at may mga burger at may mga Yum Burger pa na ipinamahagi dito. At syempre, meron din namang in-house na in-house cook dito sa loob ng kitchen. No? Kanina nakatikim tayo nung kanilang adobo at yung adobo naman masasabi natin masarap naman. No? Tinanong din natin yung ilang mga individual na nakatikim nung kanilang pagkain. No? At sinabi naman, satisfied naman sila sa kanilang kinakain. At yun nga, ang positive dito umaga, tanghali, meron na silang kakainin. Ang kanilang nalang daw hanapin
ay yung kanilang panghapunan mamaya. Pops Lord. Ako may, Ivan, dun sa mga sinoserve, pwede bang may extra? Kunyari, extrang kanin. Hindi, kung ikaw... Bitin. Kunyari, hindi ka nakakain ng umagahan. Pwede ba yon? Denise, unfortunately, naka-portion kasi yung mga pagkain dito. No? So, usually kanina, they try to accommodate around 400 na katao. So, may times nga na kanina around, wala pang alas 2, wala pang 12:30, no? Nag-last call na sila. No? May narinig na parang 30 persons pa yung nasa labas, pero yung pagkain sa loob is for 33 persons na lang. So, pagkakasyahin nila yung natirang portions na yun para doon sa 30 persons. No? Pero pag naubos na yung mga portions at yung supplies dito sa loob ng kanilang kitchen ay wala na talaga, Denise. Saan banda yan sa Pasay, Ivan? At halimbawa, yung capacity ng kainan niyan, kumbaga, ilang pamilya para mapuno lahat sa isang upuan yung lugar? So, Pops, ito ay nasa bandang Harrison, no? Sa may Harrison. Malapit to sa may Cartimar, no? A few minutes away from Cartimar, no? At ipapakita ko rin sa inyo yung itsura ng kitchen nila dito, no? Ayan. Ito yung dining hall, no? Sa isang upuan, ito yung dining hall, ayan. Nakikita natin. Sa isang table, merong 6 na individuals. No? So, I believe it's around 80 to 100 na individuals yung kasya na kumain dito ng sabay-sabay. So, ayan, nakikita natin, naglilinis na sila dahil maaga na nga natapos o maaga na ubos yung kanilang pagkain kanina dito, Pops Lord. Ang ganda. Sana hindi lang sa Pasay, sana magtayo ng ibang branches din. Ano? Sa QC, lalong-lalo na. Tanong mo, Ivan, kung gusto nilang buko salad. Joke lang. Okay, anyway, Ivan, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque. Okay, you guys are still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. December 19, 1998. In Washington, Bill Clinton becomes the second American president to be impeached by the House of Representatives. The Republican-controlled House impeaches Democrat Clinton for perjury and obstruction of justice over the Monica Lewinsky scandal. We must stop the politics of personal destruction. The following February, Clinton is acquitted by the Republican-controlled Senate and finishes the rest of his term in office. 1777, an iconic chapter of the Revolutionary War. General George Washington leads his Continental Army of about 11,000 men to Valley Forge, Pennsylvania, to camp for the winter. 1843, Bah Humbug, Charles Dickens' novel A Christmas Carol, the tale of Ebenezer Scrooge, Tiny Tim, and the holiday spirit, is first published in Britain. 1972, Apollo 17 splashes down in the Pacific Ocean, bringing the last of America's manned missions to the moon to an end. And 1957, in New York, The Music Man, starring Robert Preston as Professor Harold Hill, opens on Broadway. Today in History, December 19th. Rita Foley, The Associated Press. And we're back. You're watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At ako naman po, si Lourdes De Vera. And as we reported earlier, Vice President Sara Duterte is now facing a third impeachment complaint. At hihingi tayo ng detalye sa News 5 correspondent Marian Enriquez. Marian, balita namin, mga pari daw ang nag-file kanina.
Tama ka dyan, Lord, no, mag-alas 12 nga. Ngayong tanghali, no, dumating dito yung grupo ng ikatlong complaint or nagpasa ng impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte. At mula ito sa mga Diocese of Novaliches, Order of Carmelites at Congregation of Mission, meron din mga non-government organizations na Stand Up for God, Conscientious sa Davao, or Consent sa Davao at Stop Corruption Philippines, at grupo ng mga abogado o Union of People's Lawyers in Mindanao. Yung mga kongresista naman na nag-endorso nga nitong impeachment complaint ay si Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Burdado Jr. at si Deputy Minority Leader Ambus OWA Party Representative Lex Anthony Craig Colada. Dahil nga sa mga grounds na inilatag itong grupo ay yung betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa pagkubit umano ng funder o kaya yung malversation, graft, and corruption sa maanumalyaw mo ng paggasta ng 135 million confidential funds ng OVP noong 2022 at higit 112 million pesos na funds ng DepEd noong 2023. Ginit din nila nga nagkaroon na ng bribery sa mga opisyal ng DepEd. Matatandaan, siniwalat nga diba ng ilang DepEd officials na nakatanggap sila ng mga envelope na may lamang cash na nasa 12,000 hanggang 50,000 mula upano doon sa opisina ni Dati Kalihima ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin sila na illegal na yung mga disbursement o paggamit ng pondo ng bise, base na rin sa mga nubas nga sa pagdinig ng Kamara. Matatandang maging yung Philippine Statistics Authority, di ba, verify na walang birth records yung ilang mga nakapirma sa acknowledgements received na nakatanggap umano ng public funds tulad na Mary Grace Capos at Kokoy Gillimin. Balik sa inyo. Marian, what happens next? Pangatlong complaint na to, we know that there are two existing ones, yung mga nauna na sinabi kailangan daw i-consolidate. Ngayong may pangatlo, ano yung susunod na mangyayari and how will this impact the timeline na originally sinabi medyo tight na nga? Kahapon, last day, no? Actually, ayon kay Secretary General Reginald Velasco, i-verify pa yung naunang dalawang complaint ng kanilang legal department. At ito nga pangatlo ay mula ngayong araw, umpisa na rin nila ipag-verify at saka nga itatransmit, ipapadala doon sa opisina ng Secretary Speaker Martin Romualdez. Ang problema nga naka-break na yung session at magbabalik yung session ng Kongreso by January 13 next year na yan. So doon pa lang mag-uumpisa yung 10 araw. Kung ma-transmit ito sa opisina ni Speaker Romualdez, may 10 araw naman itong Speaker Romualdez para nga i-include sa order of business itong mga impeachment complaints at sala nga rules para i-refer sa tamang komite na mag-handle ito, which is the Committee on Justice. Maan, hindi ko alam kung nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap yung mga nag-file, pero may dahilan kaya ka ikaw na nasagap o nakuha na info kung bakit naghintay pa sila ng medyo matagal-tagal bago nag-file ng pangatlo? Ako, Lord, yung tingnan pa natin. Pero alam ko, actually, nung mga nakarang araw pa, lumutang na meron nang magpa-file na ikatlong grupo. Ito nga yung mula sa religious sector. Pero, base sa mga naririnig natin, parang nagkaroon pa yata ng kung sino yung mag-e-endorso. Nagkaroon pa ng usap-usapan kung sino ba yung mag-e-endorso ito. Tapos at, well, kanina, pareho din naman yung basahin nila ng yung mga complaints. Pero this time, meron din mas malaki, kumbaga, yung religious sector, mga tahanay ng kaparian. And kanina nga, sinabi ng isang complainant na si Reverend Father Celito Sarabia, sabi niya, we believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. And for us, sabi niya, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness. Alright. Sige, Maan. Marami tayong pag-uusapan. Maraming salamat sa oras mo. Ang ating News 5 correspondent, Marian Enriquez. Merry Christmas, Marian. Merry Christmas. On some merrier news, Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the PBL, PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. And this year's Lantern Parade at the University of the Philippines showcased large and colorful floats with socially relevant messages. With a theme of reflection and seal, colleges in UP Diliman paraded their bright lanterns while raising national issues. Some of them were focused on territorial disputes, freedom of knowledge, censorship, and agriculture, among others.
At samahan niyo po ang buong MVP group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ang merryang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. The second part of the Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan comes to you on December 22. That's at 5:30 p.m. on TV5, Sari-Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Tara na, gawin nating merryang vibes ng Pasko. Also, the merryang vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Meta, and Instagram Reels Music. At ang Pasko ay panahon ng kainan, kaya naman tungkol sa kainan ang ating I Saw the Signs. Of course, food-related ang edition natin. Something na wala tayong kainti-interest talaga. Pagkain. Okay, the first one says, guys, help! Ayoko kumain ng isda ko. Hindi ko na-gets. Yung isda niya nasa box, katabi kanin, tsaka toyo. Ayun, buhay pa yung isda niya, hilaw pa. Medyo ka-dears, no? Sige, hayaan na Pero natin. kung baka naman, kung sariwang-sariwa yan, kakainin ko yan. Pwede, no? Isa-slice sashimi ang dati Mismo. Pwede. Okay, ang ating next photo. Ilagay mo sa mataas yung tuyo para di maabot ng pusa. Cut to yung pusa. Ayan. Ano yung eksena ng pusa? Ayun, parang tinalon. Isang picture lang. Oo. Abot ng pusa yan. Oo, abot na abot nila yan. O, sige na nga. Pangatlo. Ang tanong, nakaka-high blood po ba yung kanin? Unang sagot? Oo, pag walang ulam. Option B. Mas nakaka-high blood yung hindi ka naman kumakain pero ikaw ang maghuhugas ng plato. May pangatlo pa. Ano pa yung pangatlo? Hindi ka na nga kumain. Ikaw pa yung naghugas. Ikaw ang naghugas, high blood ka pa rin. Medyo masaklap yun. Okay. Meron pa ba? Okay. Sige, kung meron pa po kayong mga nakitang signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Okay? Sige, subukan natin bumawi sa ating mga viewers bukas ulit because that will have to do it for us this Thursday, December 19. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. At ako naman po, si Lourdes Vera. Join us again tomorrow. Lourdes Vera po, say, enjoy the rest of the afternoon.